Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y nangyari sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa aking malapit na kaibigan. Sinadya lamang po namin ibahin ang ibang pangalan at ang pangalan ng lugar para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Tube! Tagalit akin! Iyan ang mga katagang pangkaraniwan kong maririnig kapag nasa labas ako ng bahay. Lalong-lalo na kapag uso ang larong text o yung maliliit na parang baraha na nilalaro namin ng mga bata pa kami. Taong dekada 80 ang kapanahonang iyon. Bagamat salat sa mga makabagong teknolohiya, ay hitik na hitik naman sa saya ang aking kabataan. Ngunit bukod sa saya, ay sadyang naging makulay ito. At kahit kailan, ay hindi ko ito malilimutan. At ituturing ko itong isang yaman ng aking maranasan. Tandang-tanda ko pa ito nung nasa elementarya pa lamang ako. Mga nasa 9 na taong gulang ako nun. Bagamat mahirap paniwalaan ang kwentong ito, ay nasa sa inyo na lamang kung inyong paniniwalaan. Pero sa ganang akin, ito ay nangyari sa tunay na buhay. At kagaya ng aking nabanggit kanina, ay wala pang mga gadgets nun, hindi kagaya ngayon. Wala pang mga cellphones. At ang meron lamang nun ay yung tinatawag na Game & Watch. Subalit, hindi naman kami mayaman upang makabili ng ganyang klaseng laruan. Kung kaya't ang aming madalas na paglibangan ay ang maglaro kasama ang mga kapwa ko bata. Marami kaming mga larong na pwedeng pagkaabalahan at depende yun sa kung ano yung panahon o kung ano yung uso. Kagaya ng gagamba, ng mga salagubang. Yun ang mga nilalaro namin. Yun nga lamang. Noong mga panahon yun, ang isa sa pinakasikat na laro nun at usong-uso ay ang holin. Pag magaling ka magholin, ay sikat ka sa mga kalaro mo. Ikaw ang palaging bida. Sa amin, ay may katawagan kaming mga bata kapag may mahusay maglaro ng holin. Ang tawag namin dyan ay isang hustler. Kapag isang hustler ang makakalaban namin, ay medyo nakakaramdam kami ng kaba. Sapagkat kinakailangan mahusay din ang iyong ipapakitang galing. Dahil kung hindi, panigurado, talo ka. Ubos ang holin mo. Kagaya ng isa naming kalaro na kinakatakutan namin, lalong-lalo na pagdating sa holin. Isa siyang asintado kahit malayo.
walang aling kong tumira. Talagang hustler na hustler. At ang mga hustler sa aming lugar na yun ay talagang kinabibili ba namin. At sikat sa mga batang kagaya ko. Hinahangaan. At pagdating sa mga laruan, ay masasabi kong tinitingala ng mga kapwa ko mga bata. At sa aking isip-isip nun, ay gusto ko din maging isang hustler. At sa aking murang kaisipan, ay gusto ko din maging isang hustler. Tuwing umaga, bago pumasok si tatay sa trabaho, ay inaabutan kami ni tatay ng 50 sentimos. Kaming magkakapatid, pambili daw namin ng tinapay. Ang mga kapatid ko ay bumili ng tinapay na sikat dito sa amin, yung tinatawag na katol. Yung tinapay na kulay pula na may design na pabilog at paikot na parang kagaya sa isang katol. Kungkit, yun ang naging katawagan namin, tinapay na katol. At bukod sa tinapay na katol, ang isa sa paborito ko sa panaderya malapit sa amin, yung tinapay na may pulang palaman sa gitna. Ang sarap nun. At mas kilala sa lugar namin na pandiregla. Iyon ang isa sa gusto kong mga tinapay. Pero nung umagang yun, imbes na bumili ng tinapay, ay iba ang aking nasa isipan. Yung iba kong mga kapatid ay pinambili ang ibinigay ni tatay. Yung mga candy na may libreng singsing o hikaw na laruan. Ang iba ay bumili ng mga tinapay. Ngunit ako ay wala akong binili. Sapagkat sa aking isipan, ipapambili ko yun ng hulin. At habang nasa harapan ng tindahan, ay tatanungin ko na sana si Aling Bibi kung magkano ang hulin na kanyang tinitinda. Ngunit bago pa ako makapagtanong, ay bigla akong tinanong ni ate. Nung napansin niya na wala pa akong binibili. Ay, Iboy, bakit wala ka pang binibili? Tanong ni ate sa akin. Alam kasi ni ate na paborito ko ang tinapay na katol. O kung wala na nun, ay yung tinapay na Sputnik. Yun ang madalas na binibili ko. Ang tinapay na Sputnik ay maliit na tinapay na hugis bilog at kulay puti. Hindi yun matamis. Matabang ang lasa nun. At halos sinlaki ito ng bayabas. Pero ang kasarapan ng tinapay na yun ay kapag isnausaw mo ang Sputnik sa mainit na kape, ay lintik ang sarap nito. Lumalambot ang tinapay. Doon lumalabas ang sarap ng tinapay na yun. Pero nung umagang yun, ni isa sa mga nabanggit kong mga tinapay ay wala akong binili. Nag-iisip pa ako sa harapan ng tindahan kung bibili na ba ako ng hulin. Kaya nga lamang, bigla akong tinanong ni ate. Dahil doon ay muling nagsalita si ate. Hoy, Iboy! Bakit hindi ka pa bumibili? Baka bibili ka ng hulin, ha? Sinasabi ko sa'yo, Iboy, lagot ka kay tatay pag bumili ka. Isusumbong kita.
Sabi pa ni ate sa akin. Kabilin-bilinan pa naman ni tatay na huwag ipambili ng laruan ang ibinigay na pera. Kung hindi ang perang iyon ay para ito sa pagkain. Pagkain namin upang hindi kami magutuman. Dahil doon ay napornada ang pagbili ko ng hulin. Bigla tuloy akong napaisip kung anong isasagot ko kay ate. Sabi ko na lang kay ate, hindi ate. Ang totoo niyan ate, iniipon ko ang ibinibigay ni tatay. Ito pa nga yung 50 centimos oh. Sabi ko, sabay dukot sa bulsa ng aking pulang short at ipinakita kay ate. At pagkakita na ito, ay saka pa lamang tumigil si ate. At dahil dun, ay nag-isip ako ng ibang paraan kung paano makakabili ng hulin. Habang papauwi kami galing sa tindahan ni Aling Baby, ay may nakita akong nag-uumpukan na mga bata at naglalaro ng hulin. Inggit na inggit ako. Gustong gusto kong sumali. Subalit, wala naman akong hulin. Iboy, susoli ka ba? Tanong sa akin ni Mata. Siya ang kalaro namin na may kalakihan ng mata kung kaya't dun siya namin nakilala. Pagkatanong sa akin ni Mata, ay maya-maya lamang ay tiningnan ako ni ate. Dahil dun, ay sumagot na lamang ako kay Mata. Hindi ako sasali. Wala pa kasi akong hulin eh. Sabi ko na lang kay Mata. Hoy Iboy, sinasabi ko sa iyo ha. Kapag bumili ka ng hulin, yari ka talaga. Isusumbong kita kay tatay. Sigaw pa ni ate. Pilit ko na lamang pinigilan ng aking sarili. Pero sa loob-loob ko, ay inggit na inggit ako sa mga naglalarong bata. Kaya nga lamang, papaluin ako nila tatay pag sinumbong ako ni ate. Kung kaya't pinigilan ko na lamang ang aking sarili. At dahil dun, ay nakontento na lamang ako sa panunood ng mga naglalarong bata. At habang nanonood, ilang sandali pa, ay may dumating pa na ibang bata. Sina Badong at si Eloy. At agad na ibinida ang kanilang mga hawak-hawak na hulin. Hawak-hawak nila sa kanilang magkabilang kamay. Ang dami niyong hulin ah. Ang dami mong hulin, Badong ah. Sambit ko. Inggit na inggit talaga ako. At pagkakita ko pa lang sa mga iba't ibang klaseng kulay na hulin, ay parang nagliliwanag ng aking mga mata. Dahil doon ay sumagot naman si Badong. Oo, Iboy, madami talaga akong hulin. Gusto mo ba? Alam mo, mura lang to. Binili ko to doon oh, doon. Sambit ni Badong. Saan mo yung binili, Badong? Tanong ng ibang bata. Doon kina Aling Maming. Kami ni Eloy ang bumili. Mura lang ang benta ni Aling Maming. Tugon ni Badong. Bilisan nyo. Baka maubos na yun. Madaming bumibiling bata. Dagdag pa ni Eloy. Dahil dun, ay napatingin ako sa paligid. Dahil baka narinig nila ate ang mga sinabi nila Badong. At eksakto naman, ay umuwi na ang mga kapatid ko. Ang tindahan nila Aling Maming, medyo malayo yun mula sa amin. Pero sa isip-isip ko, doon ako bibili para hindi malaman nila nanay at tatay at ng mga kapatid ko. Nang magtatanghalian na, ay tinawag ako ni nanay.
at inutusang bumili sa talipapa. At eksakto, ito na ang pagkakataon ko na makadaan sa tindahan nila Aling Maming. Kung kaya't agad kong sinunod ang utos ni nanay. Paalis na ako ng bahay nang tawagin muli ako ni nanay. Iyon pala ay pinapasama sa akin ni nanay ang isa ko pang kapatid na si Arnel. Nakababatang kapatid ko si Arnel. Pinasama sa akin para daw may makakasama ako sapagkat medyo malayo ang talipapa mula sa amin. At dahil dun, ibigla na namang naunsyami ang aking binabalak. Napurnada na naman ang iniisip kong pagbili ng holin. At habang naglalakad kami ni Arnel patungong talipapa, ay may namataan kaming ilang bata. At ilang sandali pa, ay natanaw na namin ang tindahan ni Aling Maming. At sa harap ng tindahan, naroroon ang mga kumpul-kumpul na mga bata na halos kasing idara namin. At ilang sandali lamang, ay biglang nagtatakbuhan ang mga ito habang abot tenga ang ngiti. Nagpapanakbuhan sila habang nagsisipagtawanan at nagingitian. Tuwang-tuwa ang mga ito. At bukod pa rin, ay kitang-kita ko na may mga dala-dala silang mga hulin. At sigurado ako, nagsipagpilihan ang mga ito ng hulin kina Aling Maming. Gustong-gusto ko lang bumili. Kaya nga lamang, ay kasama ko si Arnel. Baka isumbong ako sa isip-isip ko. Nang ilang sandali pa, ay dumaan sa aming harapan ang ilang bata. At ang ilan dito ay mga kalaro pa namin. Iboy! Iboy! Arnel! Arnel! Sigaw ng mga ito sa amin. At habang sumisigaw, ay ipinagyayabang sa amin ang halos isang dakot na hulin na nabili ng mga ito kina Aling Maming. Iboy, bumili ka na. Mauubos na kina Aling Maming ang mga hulin. Inubos na nila Poknat. Sambit ni Glenn sa akin na isa rin naming kalaro. At ang tinutukoy niyang si Poknat ay kalaro din namin. Nakilala sa bansag na Poknat. Bilisan mo na, Iboy. Inubos na ni Poknat ang tindang hulin. Pinakyaw na niya. Dagdag pa ni Glenn. At matapos ito sabihin sa amin, ay kumaripasan ng takbo si Glenn pabalik. Yung mga sandaling yun ay napatingin na lamang ako kay Arnel. Nagdadalawang isip ako kung bibili na ba ako. Baka maubusan na nga ako. At kung hindi pa ako bibili, baka maubos na. Yun nga lamang, kung bibili na ako ngayon pa, baka isumbong naman ako ni Arnel. At habang nag-iisip ng kung ano-ano, ay nagsalita naman si Arnel. Kuya, diyan pala yung bilihan ng mga hulin. Diyan kina Aling Maming. Sambit ni Arnel sa akin. Oo nga eh. Diyan pala yung bilihan ng murang hulin. Gusto ko nga din bumili eh. Kaya nga lang, baka isumbong mo ako eh. Sabi ko, di kuya, bumili ka. May pera ka naman eh. May pambili ka naman, di ba? Basta kapag bumili ka, bibigyan mo din ako at hindi kita susumbong kay tatay. Tugon naman ni Arnel. Talaga ba, Arnel? Oo, naririto pa nga binigay sa akin ni tatay na pera eh. Tinatago ko
Pambili ko talaga to ng hulin eh. Tugon ko. Sige. Bibili ako. Bibigyan kita. Basta ipangako mo sa akin ha. Ipangako mo na hindi mo ako isusumbong kina tatay ha. Tugon ko. Oo kuya. Lihim lang natin tong dalawa. Bumili ka na. Basta bibigyan mo ako ha. Tugon muli ni Arnel. Pangako kuya, hindi kita isusumbong. At pagkasabing iyon ni Arnel, ay dali-dali na akong tumakbo papunta sa tindahan nila Aling Maming. Pagkatingin ko, paubos na nga ang hulin. Ayun kuya, ayun, bilhin mo na. Turo agad ni Arnel sa akin. At wala nang patumpik-tumpik pa, ay bumili na ako. Buti na lang kuya, at may naabutan ka pa. Sambit pa ni Arnel. Paubos na talaga oh, paubos na. At kagaya ng aming napagkasunduan, pagkabili ko ng mga hulin, ay binigyan ko si Arnel. Walang pagsisidlan ng tuwa ng aming magkapatid nang mabili namin ang mga hulin. At sa halagang 50 sentimos lamang, ay halos 10 piraso na ang iniabot sa amin ni Aling Maming. Binigyan ko ng 4 na hulin si Arnel. At ang natitira ay sa akin na. At pagkabili namin nun, ay agad na namin tinalunton ang daan patungong Talipapa upang sundin na ang utos ni nanay. At matapos manggaling sa Talipapa, ay agad na kaming umuwi. At habang tinitingnan-tingnan ko pa ang mga huli na binili ko, tila nagliliwanag ang aking mga mata habang hawak-hawak ko ang ilang piraso ng mga huli na yun. At habang naglalakad, hindi pa kami nakakarating sa aming bahay, ay nakakita agad kami ng umpukan ng mga bata habang papauwi sa amin. Kuya, mukhang may naglalaban oh. Bulong ni Arnel sa akin. Naglalaro ng hulin. Ayun oh. At ang klase ng laro ay yung tinatawag sa amin na placing, o yung parang tanching ang laro na may mga taya sa gitna na may bilog. At kapag napato mo ang pamato ng kalaban, ay lahat ng kanyang taya ay mapapasayo. Pagkalapit namin sa nag-uumpo ka mga bata, ay agad sumali si Arnel. Ako rin ay gusto kong sumali. Gusto ko rin maglaro. Nang biglang narinig namin ang sigaw ni nanay. Hinahanap na pala kami. Kungket napakaripas na kami ng takbo pauwi. At tuluyang hindi na nakasali si Arnel sa laro. Bago kami pumasok sa aming bakuran, ay binulungan ko ulit si Arnel. Arnel, huwag kang maingay ha. Huwag mong sasabihin to kala nanay, lalo na kina ate. Madaldal yun. At tubango naman si Arnel. At buti naman ay hindi nahalata nila nanay na nakabili kami ng hulin. Ang tagal ninyong dalawa, tanong ni nanay. Saan ba kayo nanggaling? Bungad ni nanay sa amin. Nay, mandami po kasi bumibili sa Talipapa. Tugon ko na lamang. O sige, bilisan nyo. Papasok pa kayo mamaya sa eskwela. Sambit pa ni nanay. Panghapon kami sa eskwela nun. Kaya pagka-uwi, ay naligo agad ako upang makapagbihis na upang pumasok. Nung hapon na din yun, galing eskwela, habang pauwi ng bahay, ay nakita ko agad sina Mata. Naglalaro ng hulin. Yung larong placing.
naisipan kong sumali agad. Pagkasali ko ay ganadong-ganado ako. Tuwang-tuwa ako maglaro. Yun nga lamang. Talo agad ako. Sapagkat hindi ako ganun makagaling pagdating sa hulin. At ilang laro lamang ay saka ko napansin na paubos na ang aking hulin. Manghang-mangha ako, lalo na sa mga mahuhusay naming nakalaro. Sila yung mga hustler, mga asintado. Gusto ko ding maging kagaya nila. At matapos maubos ang aking mga huli, bumili muli ako ng hulin. At ang perang pinambili ko ay mula ayon sa perang ibinibigay ni tatay. At hindi alam nila tatay yun. Bukod tanging si Arnel lamang ang nakakaalam. At magkakontsaba kaming magkapatid dahil maging siya ay naglalaro din ng hulin. At upang maging mahusay ako sa paglalaro ng hulin, ay kapag walang pasok, ay umaga pa lamang, ay naglalaro na ako ng hulin sa aming likod bahay. Doon ako nagsasanay. Nagsasanay akong maghulin para naman gumaling ako. Mula paggising, ay wala na akong ibang inatupag pa kung hindi ang maglaro ng hulin. Wala nang hilahilamos pa. May muta-muta pa ang aking mga mata. May panis na laway pa ako sa aking magkabilang pisngi. Ay huli na agad ang aking inaasikaso. At inaabot ako ng maghapon sa aming likod bahay. At habang lumilipas sa mga sandali, at ang mga sandaling yun ay naging oras, pakiwari ko sa aking sarili, ay unti-unti ay gumagaling na ako. At dahil sa paniniwalang yun, ay sinubukan kong sumali muli sa mga naglalaban. Unang saba ko, matapos magsanay sa hulin, ay nanalo ako. Ibig sabihin, naging maganda ang resulta nito. Naging maganda ang resulta ng aking pag-iensayo. Kung kaya't naglaro muli kami, ngunit maya-maya pa, ay bukod sa amin, ay may sumali pang isa pa. Siya si Egay, isa sa mga kalaro namin. Pero etong si Egay ay isa sa mga hustler sa lugar namin. At nung naglaro na kami ng hulin, ay doon ko lamang napagtanto, nalintik ang pagkaasintado nito ni Egay. Ubus ang aming taya. At kahit malayo pa ang aming mga pato, ay kayang-kanyang patamaan. Napakaasintado. Kung kaya't natalo muli ako. Bagamat talo muli, ay natuwa naman ako sapagkat pakiramdam ko ay medyo gumaling na ako. Iyon nga lamang, ay may nakatapat akong isang hustler. Dahil dun, nagpatuloy ako sa pagsasanay sa aming likod bahay. Iyon nga lamang, sumunod na araw, habang pauwi kami ni Arnel galing eskwelahan, ay nakakita kami ng nag-uumpukan sa tabi ng bakod ng aming paaralan. At nung panahon yun, ay talagang usong-uso ang hulin. Sumali sa Arnel sa mga naglalaro. Yun nga lamang, ang gagaling ng mga nakalaban niya. Panay hustler ang mga naglalaro. Bukod pa riyan, ay ang daming nanunood ng mga kapwa naming mga mag-aaral
At ang iba pa doon ay mga kaklase namin. Ubos ang huli ni Arnel sa larong yun. Ubos yung ibinigay ko. Dahil doon ay ako naman ang sumali. Kung kaya't talo rin ang kinalabasan ko, hindi na umubra ang aking pagsasanay. At parang kulang na kulang pa ang aking galing kumpara sa mga ito. Ngunit sa kadahilan ng nais makabawi, ay sumali muli si Arnel at hiniram ang iba ko pang mga hulin nang hindi namin namamalayan. Napatakip silim na pala. Nang mapansin ko yun, ay nakaaramdam na ako ng kaba. Sapagkat, nung panahon na yun, ay kapag naunahan ka ng uwi ng iyong tatay sa iyong bahay o ng iyong nanay, at maggagabi na, ay hindi pa kami nakakauwi. Panigurado, palo ang abot namin. Kung kaya't ganun na lamang ang aking kaba. Pinapanalangin ko na hindi pa nakakauwi si tatay o si nanay at hindi malaman na medyo nahuli kami pag-uwi. Ilang sandali na lamang ay natatanong ko na ang aming bakuran. Malapit na kami. Tinatakbo namin ni Arnel pauwi. At pagkapasok sa aming bakuran, ay nasa harapan na ng pinto si tatay. Nakatayo. Inaantay kami. At may hawak sa kanyang kanang kamay na sinturon. Ganyang paraan kami dinidisiplina ni tatay nun. Latay ang inabot naming dalawa. Mas lalo na ako. Na naturingang mas matanda raw ako kay Arnel. At dapat ako ang nagdidisiplina at hindi yung kinukonsinti ko pa ang aking kapatid. At bagamat sinisunturon, ay tinatanggap ko na lamang. Kasunod naman ay muling pinalo si Arnel. At habang pinapalo si Arnel, ay nalaman ni tatay kung paano namin nakuha yung mga hulin. Umamin na si Arnel. Kung kaya't muli akong tinawag ni tatay. At muling lumatay sa akin ang sinturon na hawak ni tatay. Sa sobrang sakit ng mga palo, ay hindi ko na mapigilan. Iyak na ako ng iyak. Sobrang sakit. At sama ng aking loob. Dala ng bigat ng kalooban. Matapos akong paluin, ay nagtungo ako sa aming likod bahay upang ibuhos ko ang aking sama ng loob. Iyak ako ng iyak. Galit na galit ako. Ang likod bahay namin, iyan ang madalas kong puntahan kapag napapagalitan ako. Diyan ko ibinubuhos ang aking sama ng loob. Pero ganun pa man, sa kabila ng mga nangyayari, ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob kay tatay. Pero masama ang aking kalooban. Ang sakit ng mga palo. Naroon lamang ako sa likod bahay. Ako lamang mag-isa. Pinapahid ng likod ng aking palad ang mga luhang umaago sa aking mga pisngi. Maya-maya pa, ay nakita akong lumabas si tatay sa aming pintuan. At mukhang palapit ito sa akin. At muli kong pinunasan ang mga luhang umaagos. Iboy! Iboy! Iboy anak! Makinig ka sa akin.
Sambit ni tatay. Alam mo ba kung bakit ko yan ginawa sa'yo? Tanong ni tatay sa akin. Hindi ako umiimik. Tila lalong bumibigat ang aking kalooban. Hindi na mapigilan ng aking luhang lumalabas sa aking mga mata. Patuloy ang agos sa aking mga pisngi. Iboy, ginawa ko sa iyo yan sapagkat mahal kita, anak ko. Pinalo kita sapagkat may nagawa kang mali. At maaga pa lamang ay nais ko yung iwasto mo. Ayokong lumaki ka na pariwara ang ugali. Ganyan kita kamahal, anak ko. Alam mo ba na kapag pinapalo kita, ay ako ang mas nasasaktan sapagkat pakiramdam ko ay nilalatay ko ang sarili kong dugo at sarili kong laman. Napakasakit yun para sa akin. Subalit tinitiis ko yun, anak. Tinitiis ko yun upang maiwasto mo ang iyong pag-uugali. Ayaw na ayaw kong hindi kayo nagsasabi ng totoo. Ayaw na ayaw kong magsisinungaling kayo. At maaga pa lamang ay dapat maunawaan niyo yun. Ayaw na ayaw kong kalakhan niyo ang ganyang ugali. Parehas kayo ni Arnel. Mahabang sambit ni tatay. At habang sinasabi ni tatay, ay patuloy pa rin ang aking pag-iyak. At unti-unti kong nauunawaan ang mga nagawa kong kabalastugan. At dahil dyan, ay lalo akong napaiyak. Talagang bumuhos ang aking luha. Humagulgol ako sa pag-iyak. At humingi ako ng tawad kay tatay sa mga nagawa ko. Anak, kung nais mong maglaro ng hulin, ay wala namang kaso yun sa akin. Ang sa akin lamang, ay magsasabi kayo ng katotohanan. Huwag magsisinungaling. At huwag na huwag susuway sa aming mga utos. Sapagkat, para sa ikabubuti nyo yun. Dagdag pa ni tatay. At habang nakikinig ako kay tatay, bigla ako may napansin. Ang likuran kasi namin ay doon din ang aming sampayan. At nung mga sandaling yun, ay nakasampay pa ang isang puting kumot. At dahil palubog na ang araw, ay kahit papano, ay may aninag pa ng liwanag ng palubog na araw. At nung mga sandaling yun, ay bigla ako may napansin. Isang anino sa likod ng puting kumot na yun. Isang maliit na bagay. Ngunit hugis tao ito. Ngunit ang liit lamang nito. Halos sintaas lamang ng aking bukong-bukong. Subalit ang pangangatawan nito ay parang sa tao. Naglalakad dito sa likod ng puting kumot. Hindi ko alam kung anong akin nakita. Pero bigla akong kinilabutan. At ang mga luha ko ay biglang umurong. At maging ang uhog ko sa kakaiyak ay biglang napahinto. Pinahiran ko na lamang ng likuran ng aking kamay. Kinikilabutan ako noong mga sandaling yun. Matapos magsalita ni tatay, ay inaya na ako ni tatay na pumasok ng bahay
upang mag-ayos ng kakainan namin sa aming hapunan. Hindi pa sana ako papasok pero dahil sa nakita ko, ay agad na ako tumakbo. Nauna pa akong tumayo at pumasok agad ng bahay. Dala yun ang kilabot na aking nararamdaman. Subalit ang aking nakita ay hindi ko na yung sinabi pa. Sapagkat pagkapasok ng bahay, ay nakatingin lamang sa akin ang mga kapatid ko. At hindi ko napansin na parang namumutla ako. At ang pamumutla ko na yan ay hindi dahil kay tatay. Dahil yan sa akin nakita. Ngunit binaliwala ko na lamang ang mga yun nang nasa harapan na kami ng hapagkainan. Hanggang sa nawaglit na yun sa aking isipan. At dahil hindi naman talaga nagalit sa akin si tatay dahil sa hulin, hindi dahil sa aking pagsisinungaling at hindi pagsunod sa kanilang mga utos. At kagaya ng mga nakaraang araw, ay inatupag ko agad ang maglaro ng hulin sa likod bahay. Pero bago ako maglaro, ay ginawa ko muna ang lahat ng iniutos nila nanay. Matapos ang halos 1 oras na paglalaro ng hulin at pagsasanay, ay lumabas ako ng bahay at naghanap ng makakalaban sa hulin. At nang makakita ko si Naglin, ay wala nang pagdadalawang isip pa. Ay naglaban na kami. At sa kabila ng aking pagsasanay, talo pa rin ako. Mukhang kailangan ko pang magsanay ng husto. At habang umuwi, naririnig ko pa ang tawanan ng iba naming kalaro, dala ng pagkatalo ko. Pagka-uwi, dumiretso agad ako sa likod bahay upang magsanay muli ng mga sandaling yun. Magtatanghali na ng mga sandaling yun. At sa kabila nun, sa kabila ng tirik na araw, ay naglalaro pa rin ako ng hulin. Sa isip-isip ko, ay nais ko talagang gumaling sa hulin. Subalit, parang marami pa akong pagsasanay na dapat gawin upang gumaling man lamang. At dahil sa katirikan na ng araw, ay may mga nakasampay muli ng mga bagong labang kumot sa aming likuran. Habang naglalaro, ay nakarinig ako nang parang may sumitsit. Psst! Psst! Hindi ko yun pinansin at patuloy lamang ako sa paglalaro ng hulin. Ilang sandali pa, ay may narinig muli ako at binanggit nito ang aking pangalan. Iboy! 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 Dahil doon napatingin ako sa paligid. Ngunit pagkatingin ko, ay wala naman ako ibang nakitang tao. Wala rin ako nakita mga kalaro ko. Wala. Maging si Arnel ay hindi ko rin nakita. Walang katao-tao. Ako lamang. Dahil doon ay medyo nagtaka na ako. Pero patuloy lamang ako sa paglalaro ng hulin. Nang may tumawag muli sa aking pangalan. Iboy! 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 Hindi ko na yung pinansin pa. Patuloy lamang ako sa paglalaro ng hulin. Baka guni-guni ko lamang yun. Ngunit maya-maya pa,
mula sa nakasampay na puting kumot sa aming likuran, ay may gumulong sa ilalim nito na isang bilog na bagay. Habang gumugulong, doon ko napagtanto na isa itong hulin. At ang huli na ito ay parang gawa sa marmol. Gumugulong ito ng marahan papalapit sa akin. Dahil doon ay biglang napukaw na ito ang aking atensyon. Habang nakatingin sa hulin, biglang may narinig akong nagsalita. Iboy, Iboy, inanggawin mong pamato. Inanggawin mong pamato. Siguradong hindi ka matatalo. Sambit yung nagsasalita. Nang tumingin ako sa paligid, wala pa rin akong makita ni sino man. Nagpalingalinga pa ako. Wala talaga. Ngunit nahagip ng aking paningin ang parang maliit na bagay sa likuran ng puting kumot. Parang kagaya ito nung nakita ko nung pinalo ako ni tatay. Magkahalong kilabot at tuwa ang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Pero patuloy pa rin ang paggulo ng hulin patungo sa akin. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out sina Boss Augusto Bilyan. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. And happy birthday din po kay John Paul Harm. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out sa iyo. Happy birthday ulit. And shout out din po kay Boss I'm a Player. Boss, shout out po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Berga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat.